Ayun o, kita ko na yung ugat o. Ayan, yung mga nalusaw na ugat na iba. Kaya naglalagas yung dahon ng ano natin, Schefflera, kasi pagka naglulusaw na yung ugat. Tapos laging basa. Ayan o. Yan yung healthy ugat, yung medyo white siya na hindi siya nagba-brown. Pinropagate natin nung nakaraan. Ang nakakainis lang kasi hindi ko makita yung isang video ko na nilipat ko siya dito. Paano ba alagaan ang Schefflera? Ang Schefflera kasi ay mga tropical plants. Yan. Ibig sabihin ng tropical plants, mga direct lights talaga ang gusto nila. So, paano natin alagaan sila ng indoor sila or dito sila sa house plants natin? Hello viewers. Ako po si Donna at nag-share po ako or gumagawa ko ng mga video all about plants. Number 1 sa kailangan mong gawin para ma-indoor mo ang Schefflera, para maalagaan siya at hindi siya maglagas, hindi siya malusaw, hindi matanggal yung mga dahon niya or hindi maglagas yung mga dahon niya, ay ilagay mo siya sa pot na wag sobrang laki, wag din sobrang liit. Up to 2 inch ang pwede mong gamiting pot sa kanya. Magandang pot ang pinakasikreto para mapabuhay mo siya indoor or para mapabuhay mo siya dito as a house plants. Kasi ang Schefflera ay gustong gusto yung direct sun, tapos direct na direct na soil. So kung wala tayong ganon, dito kasi sa Maynila, syempre hindi tayo walang masyadong lupa na mapaglalagyan, nakapasok talaga yung mga halaman natin. Kailangan natin maging wise sa pagpipili sa kanila ng pasok. Or bago ka bumili ng Schefflera, bago ka bumili ng Schefflera ay yung may mga ano na siya, may mga ugat na siya totally, or hindi siya sobrang dami sa ugat doon sa pinaglalagyan niya, or kung makita mo na sobrang dami ng ugat sa kanya, mag-repat ka na or palitan mo siya ng pasong medyo malaki-laki doon sa napagbilhan mo. Kasi kung nabili mo siyang sobrang ugat na tapos hindi mo pa siya nire-repat, after 2 months hindi mo pa siya nire-repat, dahan-dahan, unti-unti maglalagas yung mga dahon na yan, magtutunawin yung mga dahon na yan, kasi pag na-over na sila sa ugat ay naglalagas yung mga dahon nila. Pero, maganda kasi sa Schefflera, pag naputol yung mga dahon dyan, pag minsan naman, di ba naputol yung mga dahon dyan, nagkakaroon dyan ng panibagong dahon, or yung parang suloy-suloy dyan kaunti, tapos yun na yung magkakaroon ng mga bagong dahon. So, huwag kayong mag-worry kung ano siya, medyo naglagas siya, tapos, alam mo, yung mga dahon niya ay nauubos na, basta healthy yung mga roots niya, mabubuhay at mabubuhay pa yun. Kailangan mo lang siyang i-maintain na ang mga roots niya ay healthy at hindi siya nag-over water or hindi siya naglulusawan yung mga roots niya. Kasi doon talaga naglalagas yung mga dahon ng Schefflera natin pagka na-over water siya. Kasi gustong-gusto nila nauuhawan sila. Maliliit yung mga roots nila, pero pag lagi silang nauuhawan naman ay naglulusaw din yung mga dahon nila. So kailangan maintain lang natin. Pagdating sa potting mix na ginagamit ko dito, sa indoor siya sa akin ay 50% na rice hull tapos 50% na coco-peat. Pag wala akong coco-peat, 50% na rice hull tapos 50% na soil. Kahit anong soil, garden soil pa yan, loam soil pa yan. Minsan kasi ginagamit ko garden soil lang kasi meron pa ako ditong binigay ng kaibigan ko na garden soil. So pagka wala akong loam soil, wala akong masyadong loam soil, yun yung ginagamit ko. Medyo kaunti lang yung mga carbonized rice hull, pero kung gusto mo, lagyan mo siya ng carbonized rice hull. Kalahating carbonized rice hull tapos kalahating rice hull. Magta-thrive yung mga Schefflera mo. Basta well drain yung potting mix mo. Tapos may moist siyang nakukuha doon sa potting mix. Huwag yung puro talagang antay dito rice hull, kasi meron akong nabibilhan, nakakabili naman ako ng mga sa silang ng mga Schefflera na rice hull lang mismo yung binili. Rice hull lang mismo yung potting media niya. Nagta-thrive siya doon sa pwesto na yon, doon sa kanila, kasi medyo malamig doon, hindi masyadong mainit, mayumig doon sa kanila. Pero dito sa akin hindi siya magta-thrive kasi mabilis siyang malulusaw or magtutuyuan, kasi matutuyo agad yung potting mix niya na yun. Yung rice hull sa akin ay mabilis matuyo kasi mahangin dito sa pwesto ko. Baliktaran, vice versa yan dito sa harapan tsaka diyan sa likod, kasi may mga hangin na pumapasok dyan. So mabilis siyang matuyo. Kailangan siyang i-maintain mo yung pagtutuyo ng potting mix. Ibagay mo yung potting mix mo doon sa placement na paglalagyan mo ng Schefflera mo. Ang lights niya, pwede siyang indirect lights, pwede siyang direct lights. Pero mas ko sa inyo mas i-recommend ko sa inyo yung indirect light. Pero may morning sun siya, kahit hanggang tanghali pa yan, kayang-kaya niyo yun. Kahit half day siyang direct lights or direct talaga na sunlight, ay kayang-kaya niyo yun, kahit nakapaso siya. Pero pag alam mong na siya, yung talagang super init talaga ng panahon, yung summer talaga, tapos nakapaso siya, medyo iiwas-iwas niyo yung mga Schefflera niyo dyan, kasi maglulusaw at maglulusaw yung mga dahon niya, mamamatay at mamamatay yung mga stem niya. Kahit anong halaman na sobrang lakas ng init, tapos galing sila sa tag-ulan, galing sa hindi masyadong naiinitan, tapos ida-direct light mo siya ng bonggang-bongga, yung mga stem niyan masusunog hanggang sa mamatay siya. So ayaw natin yon. Mas maganda pagka ang gantong panahon na hindi masyadong mainit, hindi masyadong yung palaulan masyado, doon natin siya ilagay sa pwestong tatamaan siya ng morning sunlight. Pero kung meron kayong pang direct soil sa kanya, mas maganda siya. Lalo na pag rooted na talaga mga Schefflera nyo, lagay nyo sila sa direct soil. Tapos kahit makakuha siya ng direct lights, bongga talaga yung mga Schefflera na yun. Kasi sila, yung pinuputol pa nga yan, pinuprune para magpabilog sila yun.
Yan. Pagka kasi ang shiplera natin hindi nakakakuha ng sunlight, yung mga dahon niya nagko-curvy, ganyan, nagko-curve yan ng ganon. Pag hindi nakakuha ng sunlight, yung mga dahon niya, pag nakita mo yung mga ganyan mong shiplera ay nagko-curve, ibig sabihin kulang ng sunlight yung nakukuha niya doon sa pwesto niya. Or nauuhawan siya ng gusto. Yun yung mga dahilan doon. Or meron siyang mga ang tawag doon yung mga ano dito, mga insects doon sa dahon niya kung nagko-curve yan or may mga gagamba dyan. Maganda sa kanya direct sunlight tapos direct soil, bongga yun kasi pinang-landscape nila to ng bonggang-bongga sa mga tag-init, talagang tutok na tutok yung araw, bongga talaga sila doon, naglalakihan siya. Meron ako nakita nito, talagang yung parang naging puno talaga siya ng bonggang-bongga. Pero syempre pag dito sa bahay natin, konti lang yung lights, konti lang yung potting mix na nakukuha niya or yung ano niya, yung nutrients na nakukuha niya doon sa potting mix. Syempre, hindi siya lalaki ng bonggang-bonga kasi syempre nakapaso siya. Tingnan naman sa watering, huwag kayong dilig ng dilig sa kanya. Uhawin itong mga shiplera na to, pero depende yun sa paso. Depende yun sa paso na ginamit mo, depende yun sa roots ng shiplera mo. Depende rin sa potting mix na ginamit mo sa kanya. Pag bagong kuha mo pa lang yung shiplera, wag mo munang diligan, wag mo muna siyang lagyan ng mga kung ano-anong pataba. Kunyari, kakabili mo lang sa kanya sa garden, wag mo muna lagyan ng mga pataba, lagyan or diligan pagka medyo basa-basa pa naman yung soil or depende sa soil na nakikita mo sa kanya. Kasi doon naglalagas yung mga shiplera. Pag hindi natutuyo yung potting mix ng shiplera, doon naman naglalagas yung mga dahon niya. Pag medyo kulob na kulob yung pinaglalagyan mo sa kanya, magkakaroon ng mga yung potting mix niya, parang magkakaroon siya ng mga amag. Kahit anong halaman naman ganun, magkakaamag siya, tapos maglalagas na yung mga dahon niya kasi nalulusaw na yung ugat doon sa ilalim kasi laging basa or hindi natutuyo yung potting mix niya. Mas maganda, ibagay mo yung pagdidilig mo doon sa placement ng shiplera mo, sapat ng shiplera mo, sa potting mix na ginamit mo sa kanya, plus yung ugat ng shiplera mo. Kasi pagka super rooted na talaga, medyo 2 years na yung shiplera mo sa'yo or medyo bago pa lang yung shiplera mo sa'yo, ibagay mo kung kailan mo siya didiligan. Ang halaman natin, kahit mauhaw siya hanggang 70% ay hindi siya mamamatay. Basta may tubig pa dito or medyo basa pa dito sa ilalim niya, up to 70%, hindi siya mamamatay kahit mauhaw siya hanggang dito. Etong shiplera na to, parang dinidiligan ko siya twice a week lang kasi hindi siya ganun kauhawin kasi yung pwestong pinaglalagyan ko sa kanya, hindi naman talaga totally direct sun. Tapos yung potting mix ko sa kanya ay may kukupit, kaya medyo meron siyang nakukuhang meron siyang nakukuhang moist, hindi siya agad-agad na uuhaw. Hindi ako pala dilig kasi sa halaman ko, kaya binabagay ko rin yung sarili ko sa mga ginagamit kong potting media. So ganun yung gawin natin para makapagpabuhay tayo ng mga halaman. Ibagay mo yung potting media na gagamitin mo kung pala dilig ka ba or medyo busy ka, kasi para magtugma kayo ng halaman mo. Pagdating sa pot, mas maganda sa kanyang gamitin yung medium pot lang, lalo na pagka ganito yung katangkad pa lang naman, hindi naman masyadong malaki. Ang iano nyo yung ugat na, kunyari yung ugat nakaganto, i-size nyo yung ugat or sukatin nyo yung ugat. Mag-add lang kayo ng 2 to 3 inch, ganyan, saka nyo pagdesisyonan kung anong pasok ang gagamitin mo sa kanya para hindi siya maglusaw. Ito kasi malaki yung bulb niya, mas magandang pipiliin sa mga pot. Para sa mga shiplera ha, yung medyo shallow, medyo malalim yung ano niya, yan, mas lumalaki yung mga shiplera. Ayan o, mas mag-aanuhan yan. May ano, mas tumatangkad siya pag medyo shallow yung ginagamit sa kanya kasi mas ano niya yung mga, mas nagiging sturdy yung mga ugat niya, mas nagiging malalaki yung mga ugat niya, mas nakakakuha siya ng nutrients pag pailalim siya kasi iba siya katulad sa mga philodendron. Kasi ang halaman, iba-iba talaga ang gusto. Merong mga halaman na gusto yung medyo pahabang pot or medyo palapad na pot, katulad ng mga gloriosum, philodendron gloriosum. Gusto nila yung palapad, hindi palalim na pot. Hindi katulad nito, gusto nito ay palalim na pot para mas maging malalaki siya, mas sturdy siya, tapos mas additional, mas maraming dahon ang nilalabas niya pagka siya talaga, nagustuhan niya yung pot na ginamit mo sa kanya or nagustuhan niya yung potting mix na ginamit mo sa kanya plus yung settings or placement na pinaglagyan mo sa kanya. Mas mabilis siyang lumaki. Sabi kasi nila na mabagal daw itong lumaki. Sa pagkakadanas ko naman sa kanya, hindi siya ganun. Hindi naman siya slow grower. Kasi tropical plants siya, matakaw siya sa sunlight. So kung hindi mo nabibigay yung sunlight na gusto niya or yung lights na gusto niya, tsaka siya babagal. Yun yung mga halaman natin. Kaya sila nagiging slow grower kasi pinropagate mo siya, pinutol mo yung dahon niya, kaunti lang yung nagtatrabaho sa kanya para makakain or makapag-produce ng pagkain nila. Plus, yung sunlight ay hindi nila makuha, kulang yung nutrients at yung lights na nakukuha nila para makain nila, kaya bumabagal silang lumaki. Pagdating sa fertilizer, Nutri-Coat, pwede siyang Osmocoat, pwede rin. Pero mas maganda sa kanya yung mga natural fertilizer para lalo na sa mga bagong nag-aalaga ng halaman, tapos gusto mo yung shiplera, mas maganda sa'yo natural fertilizer, mga vermicast, mga natural fertilizer lang, or pwede mo yung mga DIY fertilizer na pwede mong gawin. Mas maganda yun kasi hindi ka mag-over fertilize. Maninipis ang mga ugat ng shiplera. Kung napapansin mo,
yung mga ugat nila ay maglulusaw yun pagka masyadong naparami mo yung acid na nabigay mo sa kanila. Matakaw sila sa acid, hindi sila dahil sa hindi sila nagpa-flower ng bonggang-bongga. Pero nagkakaroon sila ng mga sakit pagkakulang sila ng nutrients na nakukuha doon sa pwesto niya, or pag nasobrahan ka naman ng nutrients na nabigay sa kanya. Nagkakaroon sila ng mga, parang yung mga dahon nila may mga bukol-bukol dyan pagka masyadong extreme yung nakukuha niyang lights, extreme yung nakukuha niyang nutrients doon sa pwesto niya or sa pinaglagyan mo sa kanya sa sa soil na pinaggamitan mo sa kanila. So dapat balance lang yung ibibigay mo sa kanya, wag yung sobra-sobra na fertilizer kasi doon pa maglulusaw, maglalagas yung mga dahon ng Chiflera. Pagdating naman sa propagation, ganito lang ginagawa ko sa kanya. Ito yung propagate natin na malaki. Yan. Maliit lang tong nabili ko. Bumongga na siya ng laking. Bababa ko to para makita niyo. Yan. Siyempre puputulin natin, yung pipiliin natin. Pili kayo ng medyo mababa siya, yung alam yung matured na yung stem niya. Pag kasi matured na yung stem niya, yun na yung possibility na magkaugat siya. Plus, pag magpo-propagate kayo sa kanya, mas magandang date or day or month para mag-propagate sa kanya yung tag-ulan. Yung hindi masyadong mainit, hindi masyadong mataas yung ang tawag doon, yung super alinsangan. Mas maganda sa kanya yung medyo malamig-lamig kaunti. Best way para mag-propagate or best month para mag-propagate yung mga ganitong tag-ulan para mas mabilis magkaroon siya ng mga bagong ugat. Pwede mo rin silang i-marcot ha. Marcot yung pagka binutas mo to, parang katulad sa mga mga crotons, pwede yun sila. Kasi tropical plants din ito. Ayan, pwede mo itong putulin dyan. Kaskasin mo lang siya, tapos lalagyan mo siya ng dyan, ang tawag doon, yung kukupit. Putulin na natin. Ayan, wag masyadong sagad na sagad kasi namamatay din yung Chiflera pagka sinusuper mo talaga yung sagad. Ayan, kahit hindi mo yan lagyan ng mga pamparuting hormone, pwede yan, mabubuhay yan siya. Kahit hindi mo na baklasin yan. Yan, kahit hindi mo na putulin yung mga stem na yan kasi hindi katulad sa ibang halaman, kailangan putulin mo pa yan siya. Pero ito, kering-kering yan kahit dyan. Magkakaroon ng mga ugat yan dyan, dito sa gilid. Dito mismo magkakaroon ng mga ugat yan dyan. Tapos ang ginagamit ko sa kanya, ICU. Na-ICU ko siya. Ganito ang ICU. Kuha ka lang ng ganito, tapos ano ba? Kasya ka ba dyan? Yan. Tapos, may mga butas na yan. Pinutas ko na yan. Kasi, baka magsaksakan pa tayo dito. Habang nanonood kayo, sinasaksak ko yung So, putulin natin siya. Ganito din yung ginagawa ko sa sa tawag dito, nakalimutan ko. O, diba? Ang ganda ng mga dahon niya. Anong tawag doon? Yung, meron akong pinropagate na triangularis. Ganun din. Ginaganto ko siya pag tropical plants. Hirap ako magpabuhay dito ng mga tropical plants kasi mainit dito sa pwesto ko. Bongga yung alinsangan talaga. Tapos diin-diin nyo. Mas gusto nila to na medyo firm na firm yung mga potting mix nila. Tapos yung ito, ididikdik nyo ng husto. Yan, ang gamit ko dito ay rice hull tsaka coco peat. Pinaghalo yan, 50% na rice hull, 50% na coco peat yan. Medyo didiinan nyo. Tapos, bongga na yan pag tinusok mo yan siya dyan. Tapos, dagdagan pa natin para madikdik natin siya. Pwede mong bawasan yung mga dahon niya para siya, para mapagkasya mo sa butas. Pwede rin plastic lang to. Pwede mo siyang balutan ng plastic. Kunyari, sa paso nyo siya nilagay, pwede nyo siyang lagyan ng plastic. Yan. Para siya. Tapos ito, ang ginagawa ko, hinihiwa ko yan dito. Hinihiwa ko yan para mabuka ko siya. Ganito rin ako magpropagate ng milk flores Yan. Para mabuka nyo siya ganyan. Tapos, pasok natin yung mga leaves niya. Yung mga leaves niya, hindi yan maglulusaw hanggat siya, healthy yung stem niya sa ilalim. Pag nakitaan nyo ng paglulusaw, nabunot. Sa mga dahon niya, ibig sabihin, nabubulok na rin yung stem na pinagputulan mo sa kanya. So, pag ganun, putulin mo ulit. Kunyari, nagbulok na to. Putulin nyo ulit yung stem ulit dito. Wag lang hanggang dito sa nodes. Kasi pag hanggang dito na, ito na yung pinaka magkakaroon ng ugat dyan. Yan. Piliin nyo yung medyo matured na stem. Kasi, yun yung mabilis magkaroon ng ugat. Maganda to talian Yung pwede mo siyang talian dito sa ilalim. Tapos, saka mo natanggalin yung tali pagka may ugat na siya ng bongga. Yan. Pasok mo lang siya dyan ng bongga. Pag nakita nyo, mapapansin nyo pag may bago pag maganda na yung tubo niyan, may ugat na yan, pagka may bago ng dahon na lumalabas.
Ganda kasi ng dahon ng mga Chiflera, no? Bongga yung ano niya, variegation niya. Mapabangkok pa yan, mapa-native dito yan sa atin. Yan, ang gawin nyo dito, di ba, sturdy na yan siya dyan. Huwag nyong ilipat kung saan saan. Ilagay nyo sa pwestong hindi siya tatamaan ng direct sun. Hindi rin siya, kahit morning sun, wag muna. Hindi rin siya makukulob. Kailangan may aeration or air doon sa pwesto niya. Huwag mo nang takpan to sa ibabaw para may air siya dyan nakukuha. Plus, wag mo munang didiligan ito kasi basa pa yung potting mix na ginamit ko. Pero kung tuyo yung potting mix na ginamit mo, pwede mo siyang diligan, kaunti. Huwag masyadong araw-araw didiligan kasi magmo-moist naman ito, ano yan siya, mag-evaporate or magko-condensate yan. Yung moist niya, pupunta pa rin doon sa potting mix niya. So, hindi siya talaga totally mauuhawan. Basta basahin nyo lang yung lupa ng kaunti, bongga na siya doon. Huwag masyadong gumamit ng sobrang basang-basang potting mix. At doon sa putek na potting mix kasi maglulusaw din yung mga stem niya. Hindi siya mabubuhay. Pinapagit natin nung nakaraan. Ang nakakainis lang kasi hindi ko makita yung isang video ko na nilipat ko siya dito. Kasi, ito na yung ano natin. Pinapagit natin nung nakaraan. Nilipat ko sa paso kasi naglusawan siya. Gawa ng umulan tapos doon ko nilagay sa may ilalim. May tubig pala na umano dyan. Nabababad siya sa tubig kasi panay ang ulan. Meron na tong bagong dahon kaya nilipat ko na lang dito sa ano. Nilagyan ko na lang ng plastic. Nilipat ko na sa paso kasi maganda na yung ano niya. May bago ng dahon na lumalabas. Ay, ang cute nitong mga dahon nito, nakakainis. Ay, napunit. Parang hindi ko na siya mababalik. Wait lang. Natin tong, kasi may tape to sa ilalim. Wala na kasi akong malaking plastic. Nakadalawang plastic na ako dito kasi binubuksan ko nga. Binubuksan ko kasi para makita ko. Ayun, naglagas kasi yung ganito. Sayang. Pinutol ko na yung mga naglagas na yan. Ayun, sayang kasi ito. Bagong dahon na to. Ano to? Di ba ang cutie? May mga nalagas na dahon sa kanya pero okay lang kasi may bagong dahon na. Kaya iwasan yung hanggalin natin to. Kailangan na natin tong unti-unting i-introduce sa sunlight kasi maugat na to. Tingnan natin yung ugat nito. Iwasan yung laging basa yung propagation nyo na Chiflera kasi doon talaga yung maglalagas yung mga dahon niya. Sayang pagka laging naglalagas yung dahon. Ang ganda pa naman ng dahon niya, di ba? Yan ang magandang potting mix. Isang buhos lang, ano na. Combination lang to ng 50% trisal, 50% na loam soil. Yan lang yung combination niya. Wala ko masyadong inadya na kung ano nung rice, potting mix. Ganda na ng roots. Nung nakaraan talaga nakita ko ang daming mga lusaw-lusaw na ugat. Makikita mo yung ugat pagka medyo may brown tapos nangangamoy yung ugat. Ngayon, may mga white na ako nakikita. Nabubuhay na siya ulit. Diyan, yung pinag-anuhan mo. Yung pinagputulan mo, diyan magkakaugat yan. Tanggalin natin yung ibang potting mix para kita nyo. Ay, hindi kita. Kita ko saan nagtubuan yung mga ugat niya. Yan, dyan, basta sa dulo na yan. Nanigas na yung potting mix. Nag-umpukan kasi yung ugat din sa ilalim. Minsan naman kasi isang ganito lang, ganyan lang ang lumalabas. Ito kasi nag-umpukan na, Kaya hindi masyadong makita sa stem niya kung saan siya naglabasan yung mga ugat niya. Di ba? Successful ang propagation natin. Kaya ako nilalagyan ng plastic kasi para yung humidity niya, kasi pagka mga ganitong mga tropical plants ay mahirap i-propagate pag nandito sa medyo mainit na lugar. Kaya kailangan yung humid niya, yung lamig doon sa pwesto niya ay hindi na bumabagsak. Kaya ito yung nakakapag-maintain yung plastic na to. Kaya nilalagyan siya. Tapos ito naman, ang purpose naman ito para hindi dumikit yung condensation, yung mga water, gano'n na pagka, di ba, diniligan mo to, magko-condensate yung water. Tapos, didikit sa dahon. Pag dumikit sa dahon, malulusaw ang dahon. Katulad nito, naging dalawa na lang siya. Di ba? Yung iba diyan talaga, pinutol ko na talaga kasi naglagasan siya dito sa ilalim. Yan, ito, dalawang dahon na lang din siya kasi nagtutunaw siya gawa ng nadidikit sa plastic. Pwede mo rin siyang i-propagate ng puputulin na yung mga ganito. Ano ka lang, kahit magtira ka lang or magtira ka lang ng mga ilang dahon. Para meron siyang pang gawa ng pagkain niya. Pero maganda na rin yung ganito. At least naglagas naman yung iba. May bagong dahon na. Mas maraming dahon din, mas maganda. Yun nga lang, medyo lalakihan nyo yung plastic nyo. Para hindi magdikit. Tsaka damihan nyo ng ganito. Para hindi magdikit yung plastic sa dahon. Para hindi malusaw. Successful, bebe. So, para mapaganda nyo yung mga nyo, or makapagpabuhay kayo ng 100% na Chiflera, ay ganito ang gawin nyo, ICU nyo, tapos wag lalagay sa direct sun, wag din ilalagay sa maiinitan, ang tawag doon, makukulog siya. Meron ako niyang tinuro kung paano
kung meron kayong triangularis, meron ako niyang ginawang video. Ayan, click niyo yung video na yan.